Ngayon nasa Egypt. Yan. May asawa po sa, may asawa Egyptian. Isa na yung nagpapa. Umuwi rin siya. Umuwi rin. Egyptian pa ng asawa. Bago po siya magkaroon ng mga heart attack like that, sabi niya, okay naman ako, tumayo naman ako. Hindi, sa ganun, lumanap ka ng mga CCTV camera na gano'n. Sana nag-report, sabi niya, okay naman ako. So, on that way, naging okay siya. Pero sabi ko, may maya, nag-usap kami, okay ka ba? Okay ka ba? May masakit na sabi niya, okay ako, kaya ko. Tapos, aman, pasa po, sabi niya sa akin, nanghihina ako, hindi ako nakakahinga. Lagi, lahat ng mga medical report niya, kasi po sa hospital, di po ako nagtatrabaho. So lahat yun, lahat ng medical report niya, pinapabasa ko sa mga doktor ko. Pinapabasa ko, gano'n ko, ano ang second advice o opinion. Sabi ko, be strong, kung ganito gawin mo, kahit sa mga diet food niya, sabi ko, ganito gawin mo, ganito advice. Sinusunod naman po niya. Pero nung date nila po, sabi ko po niya, kung hindi mo na kaya, huwag ka na bumalik. Alam ko naman, tututunan ako sa mga pamilya mo, sabi niya, kaya mo pa, isang taon na ba? Sabi ko, gano'n sa akin. Huwag kayo mag-alam na, sabi niya naman talaga. Sabi ko, ang asawa mo, tsaka anak ko, naiintindihan ka nila kasi walang grade 1, walang grade 2 pa lang anak ko. Palit-panahon ka na sa ibang bansa. Yun lang talaga. Hindi na kita lumakita. Kasi ayaw niya maranasan na walang full na Puro trabaho siya. Puro trabaho. Gusto niya, pamilyado lahat. Ayaw niya. Sacrifice talaga. Kaya nung date nila dito, yung January, sabi ko talaga ko January. Nagulat na lang ako. Sabi niya sa akin, 3 months na. Nagulat na lang ako. Hindi niya ako binaki kasi taon-taon eh. Nag-message siya sa akin. Tapos, naghintay ako. Nagulat na lang ako. Sabi ko, sa ibang ka nang nararamdaman ko. Hindi ko ginamit. Ang usapan pa namin, magkikita kami sa January. Lahat kami, pumunta sila sa akin. Tanda namin yung parang kasama yung kami na siya, yung mga kapatid ko. Lahat kami magkikita. Ito na po. January na. Nag-usap kami ng kuya sa Pilipinas. Sabi niya, January magkikita tayo, sabi niya, ano. Basta ayusin mo lang sabi niya, wala na mga visa, gano'n magkikita-kita tayo. Sabi ko, sige, we plan the happiness for going to next year. Magkasama-sama. Pero hindi na. Ano, halos yung sarili ko kung isinisindi ko, bakit hindi ka na lang dito nagbakasyon sa akin at ano bakit na dito dahil anong gawin ko sa ospital na pakiusap ko na operahan ka, gano'n. Kahit yung asawa ko nang bumulat din, sabi niya gano'n. Huwag mo sabihin sa sarili mo kung yung God mismo ang may gusto niyan na ganito, may plan siya, hindi yung according na yung gusto mong mangyari. Tapos, pati yung sarili ko, sinisisi ko, sabi niyo, sisingin ang sarili mo dahil ang may gusto niya na yung Panginoon, sabi niya, hindi natin masasabi, sabi niya gano'n. Kasi hindi ko naman po akalain na yun na naman yung sa kapatid ko. Pinayo ko pa sa kanya. Kung nandiyan siya, kasi lagi siya tumatawag sa akin. Pag napa-opera ako dito, wala mag-aasikaso sa akin. Baka ano pa mangyari. Yun silang sabi ko sa kanya. Kung gusto mo, tapos, uwi ka ng pamilya mo, mag-stop ka na ng work, at least kasama mo yung pamilya mo. Suddenly, nag-send na lang siya ng ticket niya na umuwi na ako. Magbabakasyon ako ng ticket, sabi ko po sige. Pero hindi mo na kaya, okay na bumalik, sabi ko gano'n. Hanggang sa yun, yun na po yung huling usap namin talaga. Kaya masasabi ko
binabayaran